Ikaw naman. Ayun naman. Hindi tayo sabay. Ako naman, hindi nga kami nagkasabay. So, ako naman, nagkaroon na yung parang yung learn from the experience sa kanya. So, nung nag-book ako ng ticket sa kanya, alos yung total niya, duration is nasa 22 hours lang. So, ngayon, ang ginawa ko, nung ako na yung nag-book nung time ko na para mag-book ng ticket ko, same airlines pa rin, United pa rin. Ang ginawa ko is, instead na yung 22 hours, kumuha na ako ng 26 hours na total flight. Which is, yung dun sa first point of entry ko sa San Francisco, papunta sa next flight ko, ang naka-alert na ako ng layover ko ng 5 hours. At least So, 5 hours. sobrang na yun. Enough na. Save na siya. So, nung time ko na ako na yung na umalis, pagdating ko sa NAIA, ang ginawa ko is nagbayad na ako ng travel tax, and then after nagbayad ng travel tax, chinek ko na ulit yung yung mga bagahe ko kung tama ba talaga sa timbang. Nung okay na, nag-check-in na ako. Tapos dun sa check-in, kinonfirm ko lang sa kanila kung kailangan ko bang pagdating sa San Francisco, kailangan ko bang kunin yung bagay ko at i-check-in ulit. Yun yung sabi naman, kailangan yun, sabi ganun. Bago ako pumunta sa immigration, hinatid kasi ako ng parents ko tsaka yung parents niya. So, lumabas muna ako sa sa parang tulad ng ginawa niya. Kumain muna kami. Oo. Bago pumasok sa sa immigration. So, yun. Tapos, after kumain, yun na, balik na ulit sa sa papunta sa immigration. Tapos, pumila ako dun sa dun sa OFW din. Tapos, pagka bigay ko ng documents dun sa immigration officer, sir, sabi ko ganun, first time immigrant, sabi ko nang, inano ko na, first time immigrants. Tapos, tinignan niya lang, which is, nandun naman yung, pero if ever lang, na tanongin ako, dala-dala ko yung, niya, marriage certificate namin, tapos yung, copy ng contract mo. At saka copy ng visa ko. Which is, yung copy ng contract mo na nakaano pa yung attorney. So, if ever lang, sabi na nga namin, maging handa lang. Over-prepared is okay. Kasi, tapos, as in, smooth lang, very smooth lang talaga yung wala namang tinanong sa akin yung yung immigration officer sa Pinas. Tapos, nung nakalagpas na ako sa immigration officer, then, dun sa, nakita ko na yung boarding gate, tapos halos maaga pa rin yun, mga 3 hours pa siguro bago yung talagang flight ko. So, kumain muna ako. Tapos, kumain ka ulit, no? Kumain ako ulit. Kasi nung kumain si na Papa, kasi tinitipid ko rin yung dala kong pera. Kaya, ang inano ko lang talaga is yung, sila lang na muna talaga. Tapos yun, nung pumunta na ako sa boarding gate, yun nga, kailangan mo munang parang yung security check sa kanila na kasi kailangan magbubad ng sapatos, yung cellphone, jacket, belt, yun. Kung anong yung ginawa mo dun sa after sa immigration, di ba? Ganun din yung mo lang dun ganun ulit yung gagawin mo pagdating dun sa boarding boarding gate mo. So yun, after nun, okay na. Naghintay na lang ako ng dun, flight ko. Tapos, yung flight ko from NAIA to San Francisco, smooth lang. Turbulence, minor turbulence lang naman. So, tapos, pero nakakainip, halos 12 hours kang nakaupo. Dun nga lang dun sa experience namin nung bumabiyahe kami ng UAE to sa Pilipinas, 9 hours yun na Hindi ko na alam kung paano ako tatayo. Gusto ko na makalapag na yung pang 12 hours na flight. So buti naman naging smooth yung yung flight ko nun. Pagdating sa San Francisco, nung pumunta na ako dun sa immigration sa nung turn ko na para dun sa immigration officer, parang hindi ko siya binigay pero nakapatong lang siya, nakita niya. So, binigay ko lang yung passport. Tapos, nung parang napansin niya na yun yung visa packet na doon. Oh, this is your first time, sabi nga nun. Yes, ma'am, sabi ko ganun sa kanya. Okay, sabi nga nun. Inan niya rin na, for a while, sabi nga nun, parang nagtitingin siya kung may makikita siya na mag-a-assist sa akin papunta doon sa room, doon sa secondary. At least ikaw, di ka na kinakabahan. At saka ito pa. Kasi alam na niya. Kung sa kanya na-experience niya na sobrang haba ng pila dun sa sa akin naman. Guys, so yun. Inalat mo na 5 hours. Yung inalat ko na 5 hours dun sa sobrang
Dun sa pag ano ko ng ano, siguro halos nasa 10 to 20 minutes lang ako. Grabe, diba? Tapos na ako dun sa ano, dun sa immigration. Yun nga, pinapasok lang ako dun sa room. Tapos yun, hintay mo lang matawag yung pangalan mo. Tapos, yun siguro mga yun na, 10 to 20 minutes lang. Pagkatawag sa akin, okay na. Tapos, tinanong ko lang, or ano lang naman, sabi ko, sorry, sabi ko nga, can I just ask a question? Sabi ko gano'n na, oh sure, sabi ko na, may, yung sa green card ko nga, at saka dun sa ano ko, SSN, kinonfirm ko lang na dun sa address na yun na ano, dun sa nakalagay dun sa visa packet ko, dun nila isasend. Tapos, oh yeah, sabing ganun sa akin. Okay, yun na, okay na. Tapos lumabas na ako. Tapos, yun, kinuha ko na yung bagahe ko. Tapos, pinuntahan ko na ulit yung next ano ko. Nagre-check-in ka. Nagre-check-in. Tapos, may mag-a-assist naman kasi sa'yo dun dun sa mga ano. Hanapin mo lang yung, yun nga, sabi yung United. Tinanong ko kung saan yung pwedeng i-recheck-in yung bagahe ko. Tapos, ganito yung final destination ko. Tapos, tinuro ako. Tapos, yun. Pagdating ko dun sa ano, sa boarding gate, yun na, okay na. Halos kasi from San Francisco to Washington, halos 5 hours naman yung magbabiyahe pa ako ulit. Pagdating naman sa Washington, meron ako ulit na halos 2 hours layover na naman papunta sa Scranton. So ito yung medyo akala ko sobrang okay na pagdating ng doon sa final flight ko kasi sobrang yung weather noon, parang windy talaga as in. Tapos yung aeroplano na sinasakyan namin, as in guys, sobrang maliit lang siya. Good for siguro nasa maximum na mga 30 lang kayo or less. So, Pang-domestic kasi. Pang-domestic talaga siya. Sobrang liit lang talaga ng aeroplano. So, nung na kami, nasa himpapawid na kami. So, alos 1 hour na lang kasi yun from Washington to Scranton. Nasa 1 hour and 5 minutes na lang ata yun. So, paano na kami guys? Palanding na kami. Tapos, nafe-feel ko, hindi ganun yung aeroplano, hindi siya ganun ka-stable, as in sobrang galaw niya. Tapos parang hindi niya makuha yung landing talaga niya. Sobrang umaano kami. Nag-swing kami talaga. Tapos ako nasa window side ako. Tapos nakikita ko talaga na may hindi maganda talaga. Tapos bigla yung flight attendant bigla na lang siyang sumigaw. May sinisigaw pala siya dun sa pinakadulo na parang nagpapanik na yung isang pasahero sa dulo na parang tumatayo siya or Yun. So, makikita nyo dito sa video na to kung yung yung experience doon. Tapos, buti na lang guys, nakapag-land kami ng maayos. Tapos yun, pagdating doon, sinundo ako nung Kaibigan. kaibigan niya. Which is, halos nakarating ako doon sa Scranton, halos 11 ng gabi. PM na. So, sinundo pa ako. Then, from Scranton, paano ng bahay, halos 1 hour pa yun. So, halos nakarating na ako ng bahay ng halos 12:30 na. So, yun yung naging experience ko sa buong biyahe ko. Tapos yun, finally, hindi na kami LDR. Together again na after 26 days? 23 hours. Or 23 days, oo. To America. Ang init! Oh my God! Ay, thank you, Lord. Message ka kayo. Oo, sige. Oo, 23 days, diba? Ang hirap kaya noon, yung parang ilang weeks
Ako lang mag-isa dito sa ano. Flashback. Pero at least, Ayan. kasama na kami. Share naman namin ngayon, first few days here in US. Na ako muna, tapos nung dumating siya, para hindi nakakalito. So yun, di ba, na yung first day ko is nag-check-in ako sa isang hotel dito sa malapit. The next day nun, nag-move in na ako sa apartment. Ito yung apartment namin. Yung apartment na to, guys, nahanap ko na siya nung nasa Pinas pa kami. As in, pinrepare ko na. Nakakausap ko yung landlady ko through email lang. Ganyan. Tapos, medyo may kamahalan siya kasi malapit lang siya sa hospital, sa facility ko. As in, dinalakad ko lang siya. Like, 5 to 7 minutes lang. Ganun lang siya kalapit. Eh, since malapit siya sa work, sa hospital, kaya medyo mahal siya. Pero okay lang. So, yun. Sa Pinas pa lang, na-secure na namin to, nag-send kami ng deposit, buti na lang tinulungan kami ng kaibigan ko kasi wala kaming US bank account eh. So, thank you, Pat. Ayun, sa pag-a-assist siya kasi marami kong tanong sa'yo. Diyos ko, Lord. Thank you. Tapos, after nun, tinulungan din niya ako actually magpaano. Kasi kailangan mo lang ipa-connect yung kuryente at saka yung gas. So, tinulungan din niya ako na ma-facilitate yung mga yon. So, ang galing lang kasi may date talaga kung kailan nila i-start yung utilities mo. Yun yung tawag nila sa sa kuryente at sa gas, utilities. Yon. Tapos, kailangan ko ding mag-apply ng renter's insurance. Ganito pala yun dito. Kailangan yun. Which is, na-apply ko din siya nung nasa Pinas kami. Tapos, siya, parang $188 siya. 1 year na yon. Tapos, pagdating na lang dito, dun ko siya binayaran. Pero na-apply na siya nung nasa Pinas pa. Nakasetup na yung paglipat ko, pag-move in ko dito, meron ng kuryente, meron ng tubig. So, nag-move in ako kinabukasan.
nandyan yung community liaison, so tinutulungan niya ako, tapos yung mga maleta ko, ganyan. Tapos the same day, nag-open ako ng bank account. Tapos, pumunta na rin ako dun sa parang uniform shop para bumili ng uniform ko, mag-order. Tapos, dumaan kami ng Walmart. So, first time ko sa Walmart noon, nag-grocery ako ng kaunti, ganyan. Yung mga personal needs, ganyan. Tapos, the next day naman nun, kasi syempre kailangan kong sulitin yung community license ko habang nandyan siya, may magdadrive around sa akin. 'Di ba? Kailangan kong ma-accomplish yung most of the things na kailangan kong gawin. The next day, nagpa-fingerprint ako. Tapos, kailangan kasi yun parang background check. Ganyan, sa work. That day kasi parang may sinetup silang luncheon. Na-imit ko yung mga parang team leaders namin at saka yung mga managers, yung employer ko, ganyan. Parang quick lunch lang naman, parang 1 hour, ganyan. Yan, namit ko sila, ganyan. Ano naman sila parang warm, tsaka accommodating, ganyan. Mababait sila, as in, hindi sila snob, yung gano'n na, basta, ano sila, parang yung mga, thankful kami na yung community dito, sila, parang safe naman, tsaka mababait. Tsaka, pansinin, alam mo yun, makakasalubong mo lang sa daan, good morning, how are you, ganyan, parang close na kami. Ikaw pa yung mahihiya na hindi sa kanila. Magpansin sa kanila. Oo, ganun. Kasi usually tayo mga Pilipino, pag sa daan na diretso lang tayo. Dito hindi guys. Sobrang nila talaga na. As in, ultimo cashier, mga sales, sila, as in, have a great day, ganyan. Mababait, as in, Tapos most of the, ang napansin ko, most of the
community na sinaserve namin, ano sila, parang matatanda, halos matatanda yung mga nakita namin sa church. Di Oh, ba? anong edad yung matanda na yan? Sorry sorry po. White hair na sila. As in, May waiter naman na ano. ayun, hindi yun. Basta yun. After nun, the next 3 days, in consistent contact naman ako sa agency tsaka sa employer ko nga kung ano yung gagawin ko. Tapos naka-receive ako ng email na kailangan mo ng pa-medical, ganyan, punta ka sa ganitong ganyan. So, yung si community liaison, parang 3 days ko lang siyang kasama. So, after nun, ako na lang mag-isa. Wala pa akong sasakyan, wala pa akong lisensya dito, ganyan. Pero nakapag-drive naman kami sa Pinas. Buti na lang, yung foreign driver's license, pwede siya dito. Kaso, hindi ko rin naman siya ginamit kasi hindi naman ako nag-rent ng car. Buti na lang, may dito, parang shared ride na stop hopper yung tawag. So, parang $2 per ride siya, ganyan. Basta within the vicinity na sakop nila. Yun. Ano yun eh? Madadownload mo yun sa apps eh. Parang app siya. Oo. Tapos, yun yung first na yung ginamit ko for my Actually, hanggang ngayon, yun yung ginagamit kasi wala pa kami sasakyan. Tapos yun, nakapag-medical na ako. Yung sa medical na kinuha nila is nag-drug test, parang urine sample. Tapos vaccines, binigyan ako ng tetanus at saka flu. Tapos bukod doon, binigay ko din yung copy ng result namin nung medical sa St. Luke's. Yung quantiferon, ganyan, yung mga yung mga vaccines din na binigay. Para may, sila, parang record. Ilalagay din kasi nila sa file ko yun. Tapos yun, kinuhanan din ako ng dugo. Chinek lang nila yung parang immunity ko sa varicella at sa MMR. Kung kailangan ko pang ma-booster ba or something, ganyan. Buti okay naman yung result. At saka yung isa pang dun sa mga vaccines mo. Dalhin dapat natin yung yung mga copy natin ng mga vaccines natin na record natin like yung original. Yung original talaga kasi hahanapin nila dito yun like yung natin, COVID vaccine. Yun. COVID, lahat. Kahit na basta ako yung mga dinala namin sa St. Luke's. Tsaka yung mga naging result sa St. Luke's yun. Dinala ko yung mga original para nandun na lahat. After 5 days or parang a week, na ako, medyo nag-explore na ako ng kaunti. Kahit naglalakad lang ako mag-isa, ganyan. Nagsisimba ako, punta ako sa church. Buti na lang, malapit lang. So, malapit na yung work ko na hospital. Malapit lang din yung church at saka yung groceryan. As in, pwede siyang lakarin, walkable. Thankful, kaya hindi namin talaga pinrioritize yung sasakyan muna. Ayun. Tapos, hanggang sa pinabalik ako para makuha yung work ID ko. Yan, yung badge ko. Tapos kinonfirm na nila yung first day of work ko. Yon. Tapos, after 20 days since coming sa US, na-receive ko na yung SSN ko. Kasi guys, as in gold talaga yung SSN kasi wala kang magagawa hanggat wala yun. Lalo na sa pag-open ng bank, di ba? Oo. Parang kailangan yun. Makakapag-open ka, pero hindi ka makakuha ng credit card. Syempre, as a starter, kailangan nating mag-build ng credit score, di ba? So, yun, hindi rin pa kami nakakuha ng credit card talaga. Ang sinuggest sa amin is yung secured credit card. Yun lang muna. Pero, parang siya, secured credit card na may limit kung ilan yung ilalagay mo. Tapos, nag-a-act siya as a credit card na nakakapag-build din ng credit score. So, siguro mga after 6 months or 1 year, at most, pwede ka na mag-apply ng credit card talaga na walang limit. Kasi nga, medyo may credit score ka na nun. Pagdating ng SSN ko, yun, nag-apply na ako ng secured credit card, inactivate ko yung mga debit card ko, tapos nag-apply na ako ng online banking. Tapos yun na, may nagagamit na ako sa sa delivery, sa Amazon. Yung mga food delivery, Uber, yan. Kasi credit card. Bago pa ako mag-start, sakto kasi ma-expire na yung license ko. Doon sa original ko is New York at saka Pennsylvania. Dito. So, i-renew ko na lang din. Tapos sakto may credit card na. So, nagagamit ko na siya. Ang lang doon, mabilis lang. As in, after 1 day, na-renew na yung sa New York. After 2 days, na-renew na yung sa Pennsylvania. Ganun lang. Basta sundin mo lang yung
yung parang instructions. I-share ko din to sa mga next vlogs kung paano ko rin. Nung nandito ka na, di ba? Oo. Nung after 29 days, nandito na siya nun. Na-receive ko na yung ano ko, yung green card ko. Sobrang bilis, di ba? After 29 days, yung sa akin. Yung sa'yo kasi